Uy, magpapasko na. Pretty ka pa ba? Welcome to Holiday Karipas Podcast. Welcome back, pretty people, and we are back once again to our mini-series, Holiday Karipas Podcast. As of this recording, we are just 17 days away till Christmas and 24 days till 2024. Yan, sandaling panahon na lang yan. New Year na. And who would have thought, parang nung nakaraan lang parang March lang, tsaka April, summer lang. Ngayon, December na, matatapos na yung taon. Anyway, in this series, Holiday Karipas Podcast, we have 6 short episodes at pag-uusapan natin at bibigyan ng solusyon ang mga holiday dilemmas ng ating mga storytellers. We just uploaded the first episode a few days ago, so kung hindi nyo pa yan napapakinggan, feel free to listen to this episode muna, then go back to the ones that you missed. Okay? Or pakinggan nyo yung first episode ng series na to, tapos balikan nyo na lang tong episode na to. Kayo ang bahala. Just do whatever works for you. Now, for this episode, problema about sa mga inaanak ang maririnig natin. Kaya wag na nating patagalin pa and let's listen to another holiday story in this segment we call Pasko Question. Hi! It's that time of the season kung kailan nagpaparamdam ang mga inaanak ko na every Christmas lang naman nagpaparamdam. Okay lang ba na taguan ko sila kasi wala naman akong ipangre-regalo sa kanila Alright. Okay, lahat ba may mga regalo na sa mga inaanak? O tulad kayo ni storyteller na magtatago din? Yan, laging lumalabas yan tuwing Pasko yung mga ninong magtatago. Okay. Pero ito, I'm gonna come clean. Magmamalinis ako. Hindi, charot. It's actually not in my nature to give gifts sa inaanak. And trust me, ang dami kong inaanak. Inaanak from college friends, from cousins, from previous co-workers, name it. Okay, madami sila. Pero hindi ko ugali ang magbigay ng regalo. Kasi I always believe na ang interaction ng ninong at ng ninang sa mga inaanak nila should not be limited only sa pagbibigay ng regalo or aginaldo tuwing Pasko. I know, it sounds cliche, pero the role of a ninong or ninang is not just a mere cash cow na hinihingan lang ng regalo tuwing Christmas. Okay? The role ng ninong at ninang is to provide guidance sa inaanak whenever they need one. Kumbaga, the godparents are the ones who stand as second parent ng magulang. O just in case wala ang magulang at available naman si godparent, sa'yo tata yung pangalawang magulang. Kung kailangan ng advice, kailangan ng help due to an emergency, so dapat andyan din si ninong at ninang. Sila yung pangalawang magulang. Hindi lang siya source ng regalo tuwing Pasko. Kaso lang, for some reason, nag-fade na nawawala na yung totoong reason ng pagiging godparent nowadays. At napalitan na siya ng pagiging quote-unquote gift giver. Ewan ko kung na-encounter nyo na din yung mga meme or post sa Facebook na inaanak aginaldo form. Naalala nyo ba yon? Ito, for context, isa siyang parang form na kailangang i-present ng inaanak sa ninong or ninang niya. Yung inaanak, kailangan alam yung full name ng godparent nila, o kailangan nila mag-present ng picture kasama sila during the binyag. Yung mga ganong klaseng kalokohan. Kalokohan siya kasi for sure, hindi mo naman talaga hihingin yun Joke lang naman talaga siya. Pero alam nyo naman na jokes are half meant, diba? Lumabas yung joke na yan kasi nga, napapansin na ng mga tao na
hihingan ka ng regalo, hindi mo man nakita yung bata for the entire year. Never mo naramdaman yung bata for the entire year. And it goes both ways yung ninong hindi na nagparamdam sa inaanak for the entire year. So, what I'm trying to say is that there are times na nararamdaman mo lang ang presensya ng inaanak mo tuwing Pasko. Pero never kayong mag-i-interact for the rest of the year. Nakakalungkot yan. Pero that is the case for a lot of people. Ang masakla pa dito, minsan, aambushin ka ng mga inaanak mo. Alam mo yun, sitting-piti ka sa bahay nyo, nanonood ka ng TV, or nagne-Netflix ka, or relax ka lang. Tapos darating sa bahay nyo ng unannounced. May kakatok na lang bigla. Walang niha-niho, walang pasabi, gugulatin ka na lang. Kakatok sa'yo, Ninong, hello! So, eto ka, magkakalkal ka sa wallet mo, hoping na may nakatago dyang 100 peso bill. Or yung mga barya, sana hindi buong mga tigo 1,000 pesos yung laman ng wallet mo kasi walang suklian So, sana meron akong 50 pesos or 100 pesos sa pwedeng bigay. Nagkakalkal ka ngayon sa wallet mo. Kaya, para maiwasan yung ganitong sitwasyon, yung mga ninong at ninang, they opt na magtago na lang. Para iwas gulo, di ba? Walang interaction na mangyayari, walang ganitong awkwardness. So, ganyan na ganyan ang problema ng storyteller natin. Pero ito suggestion ko. In the first place naman, walang kasalanan yung bata sa mga nangyayari. So, kung pwede naman na wag pagtaguan, wag nang magtago. Okay? Kung nakaluwag-luwag ka naman, might as well give a gift to the kid. Okay? The gift can be a personalized gift or pwede rin cash. Depende sa'yo yan. Pero kung ayaw mong maabala sa paghahanap ng mga personalized gift, kasi iba kasi parang, ay, kay little boy, ito bibili ko tong car. Ito kay little girl, bibili ko tong Barbie. Medyo matrabaho, to be honest. So, pwede ka na lang mag-isip ng something generic. Generic gift na pwede mong bigay sa mga inaanak mo. Kaya kung sino man ang dumating, pare-paras ka na ng ibibigay. Gets? So, pwede mong bigyan ng chocolates, mga loot bags, mga chips, mga ganyan. Simpleng bagay, hindi ganun kamahal. Diba? May mga loot bags naman sa mga groceries na malaking tignan. Sa bata naman, basta malaking tignan, okay na Diba? So, malaking bag, so usually nasa 150 pesos, pwede na siguro yun. Ngayon, kung talagang tagtipid ka, di tagi-tigisan chips, ilagay mo sa magandang paper bag, tsaka mo ibigay. Diba? Okay na yon. Kumbaga, it doesn't have to be an expensive item. Kahit small token will do. And hindi naman kasi required na cash ang regalo Well, ewan ko lang ngayon siguro yun ang preferred na regalo. Pero feeling ko mas ma-appreciate ang bata kahit anong gift aside from money. Well, depende siguro sa age. Pero kung tipong nung gumagastos na, nung naglo-load na, may cellphone na, or medyo matanda-tanda na lang konti, siguro cash talaga yung gusto nila. Pero yung mga toddlers, mga batang, alam mo wala pang muwang-muwang sa pera, gugustuhin niya yung something na bubuksan nila, nahahawakan, diba? So, might as well give that kind of gift to those kind of inaanak. Kasi pag cash, usually ang natutuwa lang naman mga magulang. 'Di ba? Pag in-kind na items, parang, okay, salamat, pero hindi naman sila ganun natutuwa. Charot lang. Mas bet nila kasi yung pera. Kasi kukunin nila sa inaanak nila yung pera, sa anak nila yung pera. Mga bad kayong magulang. Charot. Ngayon, sabihin na natin na wala kang extra to give sa mga inaanak mo. Okay? Unahan mo na siguro yung magulang. Okay? Mag-message ka na sa magulang. Tell them upfront na, uy, sorry, ngayon wala akong extra for gifts. You can tell them na they can still pay you a visit, pero wala silang makukuhang gift. Alam mo yun? Kumbaga, unahan mo na yung sitwasyon. Most likely than not, kung gift lang talaga ang habol ng mga yan, hindi yan pupunta. Pero kung talagang magandang intentions ng balai mo at ng inaanak mo, kahit wala silang makukuha ang gift, pupunta yung mga yan. Ito, personally, ito ang secret na ginagawa ko. Medyo hindi siya
right then and there magwo-work. Kailangan mo mag-invest ng konti. Interesting mag-invest. Pera ba yan? Tito Alvin? Ba't may invest na mangyayari? Okay, hindi ko alam kung bakit ko to sinasabi. Kasi malalaman nyo na yung secret ko. Pero sige, fine. Sabihin na din natin. During the holiday season, Christmas time, Christmas, I usually go out of town every year during the holiday season. And I make it a point na ipopost ko sa social media para alam ng lahat. Okay? Bakit ko sinabing investment? Kasi kailangan mo siyang gawin every year. Kumbaga, you have to set the tone every year. Kasi kung isang beses mo lang gagawin, baka hindi sila maniwala. So ako ginagawa ko every year, Christmas time, umaalis ako. And pinopost ko yan sa Facebook para alam ng lahat na, wala dun si nasa ibang bansa ng ninong mo. So hindi natin mapupuntahan. Every year yan. So at least, pagdating ng 4th year, 3rd year, wag na tayo pumunta kay ninong mo, baka wala yun dun, baka nag-out of town ulit yun. That way, they won't bother going to my house na kasi alam nila wala ako dun. Every year nga, ganun ang ginagawa ko. So, in my mind, hindi nila ako maa-accuse na nagtatago kasi by essence, alam nila kung nasan ako. Which is, nasa bakasyon. Pwede kang mag-Tagaytay or mag-Batangas or pwede kang mag-out of the country, punta kang Singapore, Thailand, punta kang Japan or Korea. Ikaw ang bahala, basta wala ka sa bahay mo during Christmas para wala nang pupunta sa iyo. Pangit pakinggan kung tutuusin. Pero kung ikaw yung tipo ng taong kailangan ng peace of mind during the holiday season, ayaw mo nang may inaasikasong bisita or something, then I think that's another option for you to do. So para sa'yo, our dear storyteller, feeling ko wag ka na magtago kasi pag deliberately nagtatago ka, mas masama. Feeling ko mas masama yun eh. So either you give a small token na lang as a gift or come clean na wala ka nang mabibigay na gift. Or gawin ba yung ginagawa ko every year? Ikaw lang bahala kung anong mag-work sa'yo. Alright, so that's the end of Holiday Karipas Podcast Episode 2. I would like to thank another dear friend of mine, Clarence. Hello, Clarence. Thank you for helping me with our story for these episodes. Thank you so much, Klang. I know medyo busy ka and I hope that we can catch up soon. And kung nagustuhan mo ang episode na ito, please follow our podcast and give us a 5-star rating na din. Don't forget to share this episode or podcast using the hashtag PrettyPettyThePodcast. You can also follow us on Instagram at PrettyPettyThePod and in TikTok at PrettyPettyThePodcast. You can also follow our Facebook page at bit.ly/PrettyPettyThePodcast. If you have a story or a dilemma at gusto mong i-share dito sa podcast or isa kang brand looking for brand partnership and collaboration, please send us an email at prettypettythepodcast@gmail.com. And with that, lagi nating tatandaan to always stay pretty at huwag maging petty. Bye!